Okay. Marcia na personal to. Ah, Kaya nyo bang isugal ang buhay ng inyong pamilya para lamang sa isang akusasyon na walang katotohanan? Anong sagot niya na, sir? Kaya po. Yes, sir. Pwede nating follow-upan, sir. Kaya sir. Sa amin sir, hindi naman kami magsugal ng sarili namin, pati pamilya namin, kung hindi kami nagsasabi ng totoo. Yun ang masabi namin sir. Saka ito sir, yung ginawa namin para sa ating bayan dahil sa talamak na ang daming nasalanta ng bagyo doon sa Mindanao. Yung mga flood control project sir, yun yung mga isa na dahilan dahil na nandito kami ngayon dahil yung budget talagang nalaman namin na napunta sa kawalan at ginamit sa pansarili lang na interest. Yes, sir. Sir, good morning. Para sa akin, sa edad ko na to, balang araw magkakaroon din ako ng apo, magkaroon ako ng mga pamangkin na hindi pa pinapanganak ngayon. Kung itutuloy pa itong ganitong kalakaran ng ating gobyerno, kawawa yung magiging future ng mga anak natin, especially yung education, food, at saka health nila. Yun lang po sir, maraming salamat po. Okay, so follow up, sir. So, napabalita na ngayon, di ba, na maraming mga na-involved na names, nagkaroon na ng komento regarding sa paglabas nyo. So, anong mensahe nyo sa kanila? Yes, sir? Sa'yo, sir? Sa kanila, kung hindi sila maniwala sa amin, bastang nagsasabi lang kami ng totoo. Sir? Yun lang sir sa amin na siguro sa tagal namin sa pagtrabaho dyan kay Kung Sandy, na-issue kami ng ganyan, hindi kami magsasabi ng kasinungalingan. So, bahala sila kung anong sabihin nila, basta yung sa amin, yung totoo lang. Yes, sir. Ay sir, lahat naman na ito nakasalalay sa aming buhay, lalong-lalo na sa aming pamilya. So, ang lahat ng sinasabi namin dito sir ay pawang katotohanan lang. Based doon sa aming mga trabaho kay former Congressman Saldico. Yun lang po. Sir? Sir, ang masasabi ko lang ay lumabas kami nito para sa katotohanan lang. Expected na namin yung mga yung mga maninira sa amin sa mga personal. Sa amin lang, pawang katotohanan lang at kung ano yung nakita lang namin. Para sa susunod na na henerasyon kasi tatanda rin naman kami, tayong lahat. Kaya kami lumabas yung totoo lang ang sinasabi namin. Walang halong biro o kaya basta yung katotohanan lang. Yeah. For the very beginning sir na sinimula namin tong laban namin na to, ang sinasabi sa amin ng abogado namin na si Atty. Levy, ang katotohanan lang ang sasabihin niya. Huwag kayong magdagdag, huwag kayong gawa-gawa ng istorya na kung anong mga istorya. Patunayan nyo kung anong totoo. Yun lang sinasabi ni Atty. Levy. Yun ang ginagawa namin ngayon. At dapat hindi nila kami dapat gaganyanin, gigipitin. Imbestigahan muna nila lahat. Una, yung simula paglabas ni Tap Orly Gutesa, yung mga kontraktor, yung mga lahat ng involved muna. From the very beginning, i-review nila kung anong pagkukulang, bakit napakatagal na to, bakit hindi pa matapos-tapos. So, kaya yan ang isang rason bakit sinuportahan namin yung mga affidavit nila ni Kung Saldi at ni Tap Orly Gutesa, Master Sergeant Orly Gutesa. Okay, so this is my last question, sir. Ano ang nagtulak para ilathala regarding sa, revelation na to, regarding sa flood control issue na ito? Ano nagtulak sa inyo, sir? Second sir, second. Ano ang nagtulak sa inyo para ilantad ang impormasyon na ito?
Hindi na namin masigmura sir ang ginagawa nila. Na halos kasamahan namin lahat, nakasaksi. At sila mismo, na hindi nila alam ang perang hindi deliver nila ay galing pala sa masama. Akala lang namin noon, kasi negosyante si boss, akala lang namin noon na in good faith galing ang pera. Pero sa namin, tuklas namin ng pumutong ang flood control, doon namin na pagtanto na nasa maling pamamaraan pala yung pinanggalingan ng pera po. Yes, sir. Sa amin sir, para sa akin ay yun lang nang masasabi ko sir, yung totoo saka anong katotohanan. Saka yung hindi namin alam yung kung yung pera na yon na dinideliver namin sa mali-malita na yan ay wala kaming alam talaga pagdating sa mga ganyan. Ang alam lang namin talaga ay yun nga, pagkasabi ni Sarge na negosyante si boss, yun lang pang namin na hindi namin alam pala na galing pala sa flood control na yan. So yun lang pang masasabi. Sir. Yun nga sir, gusto namin na matuldukan na rin yung mga kasinungalingan nila tungkol sa mga pera na galing sa flood control. At yun nga po, lumabas kami para yun na tuldukan na namin yung mga ganitong korupsyon sa ating gobyerno ngayon. Sir. Ang sa akin lang sir na lumabas kami dahil gusto namin masuportahan yung mga sinabi ni Boss Saldi saka ni Master Sardin Lutisa na totoo yung sinasabi nila. Kaya dito kami ngayon para suportahan namin, para maging katotohanan, lumabas yung katotohanan. Sir. Pares din yun, sir. Okay lang. Last ako guys ha. Last. Okay. Sunod ako. Last, okay. So, nagkaroon ng komento si Senator Lacson. Anong masasabi niyo sa kanya? Sa pag-discredit sa inyo, 18 na Marines. Sir, ikaw na sir. Ang masasabi ko doon sir ay totoo lang kung ano yung nilad namin doon sa statement namin, based lang din sa katotohanan. Yun lang sir. Sir. Ganon din sir, kasi kanya sir yan kumbaga sa statement na rin niya sir. Saka yung anong nakalagay sa affidavit namin sir, at yun lang talaga ang totoo. Yun lang sir. Sir, from the very beginning, sir, ganun talaga. Hindi kami nag-iimbento ng mga salaysay namin dyan, sir. Kung ano nakita namin, yun lang sinalaysay namin, sir. Kaya dapat sana, sir, usisain, i-prioridad, ang dapat i-prioridad na imbestigahan, at para mapanatag ang lahat ng kababayan natin na bulag sa katotohanan. Yan lang po, sir. Sir. Sa akin sir, siguro nasabi niya lang dahil hindi niya alam ang pangyayari sir. Pero siguro kung malaman niya yung puno at dulo, siguro maintindihan niya kung bakit nasabi namin na tungkol yan sa issue na ganyan. Sir. Mas maganda siguro, sir, kung gano'n din lang ang ano nila sa amin is magkaroon ng investigation talaga, sir. Hindi ba kayo napanghinaan ng loob? Wala. Dito na kami, sir. Kumbaga basa na kami sir eh. Sir, nandito na kami, sir. Sana dapat tutukan nila kung saan ang galing at sino-sino ang nagsusuporta sa mga ganyang aktibidad, maling gawain ng gobyerno, sir. Thank you. Next question guys. Yan, isa lang. Guys, anong mas masarap na pagkain? Doon sa safe house nyo ngayon o sa bahay ni Saldi? Ayan, tanong ni... Ano mas masarap ba? Ano mas masarap ang buhay? Doon na nung nasa Saldi kayo o kung saan kayo naninirahan ngayon? Okay naman sir, hindi naman kami nagtatago sir eh. Basta ano lang kami. Saka sir, sanay naman kami sir sa Sanay. kahit sardinas lang. Doon na kami hinubog ng marine sir eh, sa ganong buhay. Kaya sanay po kami na kahit mahirap lang ang buhay sir. Basta yung totoo lang, yun ang gusto naming ilahad, patutuhanan yung mga nangyari sa budget ng ating bayan. Isa, ganito no.
ano yung panawagan nyo sa sambayan ng Pilipino? Panawagan sir sa sambayanang Pilipino, panawagan namin na sana suportahan nyo kami sa mga kasundaluhan. Huwag naman silang mag-comment ng negatibo muna sa amin. Kaya pag-aralan muna nila at intindihin yung aming salaysay kasi kami po yung nandito sa sitwasyon na ito. Kami po yung frontliner ng mga pagbabasura nung nandun kami sa kay Pong Salvi. Dahil yun po yung trabaho namin. Yung protektuhan yung buhay niya, yung pamilya niya, at hindi nga namin alam yung yung pira kung saan nanggaling. Huli na rin po namin nalaman na galing pala sa maling sistema yung budget na yon. So, panawagan namin sa inyo, yung mga kababayan namin, na sana intindihin nyo naman kami. Kasi para naman sa atin ito eh. Nilabas lang namin yung katotohanan at pawang katotohanan lamang yung mga sinasabi namin dito sa statement namin. Yun lang po. Next. Isa lang, kahit sino sir no, pwedeng sumagot. Sir, kahapon kasi nagsampa ng reklamo si Sec Eduardo Año kahapon sa DOJ, yung sa 18 Marines po at sa kay former Congressman Mike Defensor at kay Attorney Libby kahapon. Sir, ang tanong ko po sa inyo, ano po ang reaction nyo sa sinabi ni Sec Eduardo Año na wala daw katotohanan na nakatanggap siya ng envelope? Kahit sino po. Sa akin sir, yung ginawa niyang pagsampa ng kaso laban sa amin, parang mali naman po ata kasi dapat dahil kami nagsasabi lang ng totoo dito, kami na yung nagsabi ng totoo at katotohanan tungkol doon sa mga anomalya sa pira, kami pa yung kakasuhan nila. So mali naman po yun sir. Dapat mag-imbestiga sila at pag-aralan talaga yung kung ano ba yung nangyari talaga, na hindi sila maghusga o mamaya may mga kinalaman siya dito o inililis niya yung issue tapos binabalikan kami. Hindi kami yung naglalad po ng dito eh, ng katotohanan eh. Bakit kami yung kakasuhan? Mali naman po yun. Yan po sir. Sir, Sir, kahit ordinary yung mamamayan na kami, sir, civilian na kami ngayon. To the Armed Forces of the Philippines, sir. Ito yung panahon namin, sir, para matagal na kaming nawala sa serbisyo, sir. Nagkaroon kami na sana ng permanenteng trabaho dahil dyan sa flood control na yan, nawalan kami tuloy ng trabaho. Ano yung ibubuhay namin ngayon sa sa pamilya namin? Sir, bali, alam nyo naman siguro kung ano kadelikado ngayon yung buhay namin. Sana po, pusisiin nyo ng maayos bago kayo magkomento. Sana po, magkanda kayo ng special investigation laban sa amin. Kung may mali man kaming nagawa. Kasi sa amin, sir, katotohanan lang naman ito. Kasi gusto namin matuldukan ang korupsyon ng ating bansa. Masyado nang malala. 18 point something ang utang ng Pilipinas ngayon, sir. Ano mangyayari sa future natin? Ano mangyayari sa future ng mga kabataan, ng mga anak natin? Mga apo natin? Sir, maawa naman po kayo. Pusisiin nyo na maayos. At saka, bigyan nyo naman kami ng halaga bilang isang dating sundalo. Wag nyo kaming gawin lang man na sinasabi nyo na walang credibility. Kasi sir, hindi kami gumagawa ng kwento dito, sir. Takot lang namin sa inyo. Kasi malaki respeto namin sa inyo, sir. With the rank of general, with the rank of colonel. Malaking respeto namin sa inyo. Sana po maintindihan nyo kami. Dahil taong bayan at bansa natin ang nakasalalay dito sa korupsyon na to. Maraming salamat po, sir. Ako na lang. Ah, Sir, wala na. tanong ko,
nag-umpisa kayo kay Congressman Saldico, kayo ba'y active pa? Negative sir, negative. So ano na kayo? Discharge ako sa military service sir. So mula nung lumabas kayo sir sa itong 18 Marines, may natatanggap ba kayong pagbabanta sa inyo na o wala pa? Basta yung before kami lumabas sir, merong nagsasabi sa amin na kung sasanib kayo at susuportahan niyo si boss niyo, Congressman Saldico, magantay na lang kayo kung anong balik sa inyo. Siguraduhin niyo lang na mapataob niyo kasi babalikan kayo. Yun ang sinasabi sa amin sir. Verbally. So mabigat kasi dahil binabangga natin, pader talaga. Yes po sir. Hindi lang basta-basta pader dahil konkreto talaga. So meron din mga naglabas-labasan, so gusto lang namin linawin dahil may naglalabas-labas sa social media kasi ginigiba nga yung kredibilidad ninyo eh. Isa daw sa inyo, nasa sa event ni BP Sara sa Kuwait ay namatahan doon. Anong pwede natin linawin kung ganun yun, may lumabas na ganun na isa sa inyo daw na namatahan doon. Ang tingin ko dito, yung ginigiba na kayo ay Marine. Ibig sabihin, hindi nila pinapatutuhanan na kayo ay Marine yung budget. Yes po sir. Ano lang yan sir, kamukha lang yan yung lumalabas sa social media. Oh, yun yung Kamukha gusto lang natin. yun. Ano ang pag pumunta kami doon, ang pamasahe namin papunta doon, malayo yun. Kulang pa nga sa wala na kaming trabaho ngayon, bakit pupunta pa kami doon? Saka hindi kami connected yan kay Vice na mag-security kami. Dito lang kami kay Kong Saldi. Ayun lang. So ngayon, yung pinakita ninyong una sa affidavit ninyo at sinuportahan ng mga picture ng mali-malita. Dahil alam ko, yan lang yung makakatulong sa inyo na panghahawakan ninyo talaga na laban ninyo sa laban na ito. So, intact ba talaga yan na kung malita na yan? Yung mga ano na yan, kaya ninyong hanggang sa dulo. Opo sir. Oh, sir. Kahit saan tayo makarating na investigasyon, halimbawa kung magkaroon tayo ng Kahit hanggang sa pinakamatas na korte sir. Handa Talagang yun talaga yun. Kung ano yung nandun, yun na yun sir. At hindi nila may pagkakaila yun. Dahil lahat kami nagakot noon, mga malita na yun. Sir. So yung sinasabi nila nagsisinungaling kami, sa akin siguro sir no, nag-retired ako ng 2021. After mga 1 month siguro pumasok ako kung saldi. 2021 hanggang natapos hanggang sa ngayon. Kaso lang wala na kami trabaho sa kanya. So lahat ng mga activity ni boss, alam ko, kasama ako sa mga activity dyan na tinatawag na paghahakot ng basura. Kasi ahakot kami, binibilang ng AA niya. So bubuhatin namin, sakay sa sasakyan. Tapos nun, dadalhin dun sa kondo niya. Tapos sunod na araw, doon na i-deliver na namin kung saan. Yun lang po. So pag deliver ninyo, sir, wala ba talaga kayong makikilala sa mga tumatanggap ng mga Meron, mali-malita? Alam namin. Sinabi ba daw sa mga aktibidad ninyo, may kasama bang mga chicks yan? Wala. Bukod sa pera, walang chicks. Wala po. Wala Sa mga taga-ICC, hindi nag-chicks yung mga yun? Hindi na namin alam Hindi namin kung alam. sir kasi so mayroon man siguro sa kanila na ako hindi na namin level na yung sa pambabae nila. Next. Good morning po, sir. Right after nung lumabas kayo, sir, napansin namin talaga na yung media, meron talagang news blackout no, sa mga flagship program nila sa news anong gabi na yon. So, meron kayong nasabi doon sa affidavit na merong mga member di umano ng media na nakatanggap. For the record, sir, can you tell us kung sino-sino po kaya yun para aware kami kung sino sila? And alam naman natin, ang dami na yung mga libel cases na hinaharap na ngayon kasi parang naresbakan na naresbakan nyo kayo. Pwede nyo bang sabihin sa amin sino-sino itong mga
media personalities? Sir, ano magsagot? Sir, sa ano naman, sa media coordinator, meron nabigyan dyan, pero siguro hindi namin masabi sa inyo sa off the record na siguro. Sa tamang panahon na lang sir, sasabihin namin sir. Kasi, Mainstream. yes sir. Kasi pag sinabi namin ngayon, baka mabulabog sila, dagdagan naman nila yung pundo nila, na pagpapagagawa naman ulit ng trolls, bagong trolls na naman, sisira naman sa kredibilidad namin. Kaya sa tamang panahon sir, ako saksi din ako sa pagdi-deliver dyan sa mga media. Sa house, sa mga personalidad, mayroong isang ano dyan banda sa Kapitolyo din, banda. Saksi ako dyan sir. Pero sa tamang panahon sir, ilalahad namin yan. Next. Sir, tanong ko lang po, curious lang po ako. Yung isang maleta, magkano po yung laman? Yung, kasi may ano yun sir eh, sa medium, large, saka, o medium large, small, medium large. So yung medium, small, naglalaman siya ng 15 to 30 million. Yung medium, lumalaman siya ng 40 to 50 million. Yung large, pwede siyang lagyan mo ng 50 to 70 million. Yun lang po sir. Boss, sabi nila kakampi natin si Leon Leviste, bakit daw dinamay natin yung mami niya? Para sa akin, parang ano yun, kung nagsisinungaling kayo, syempre, hindi niyo idadamay yung kamag-anak ng kakampi natin, di ba? Correct. Parang pinapatibayan yung credibility ninyo kapag sinama ninyo, kahit apparently kakampi natin, di ba? Ano masasabi ninyo doon? Ika nga sir, from the beginning, sabi nga namin, yung totoo lang, totoo, kahit kakampi pa namin. Sabihin namin, totoo ang sinasabi namin sir eh. Yan ang nakita namin eh. From the very beginning, yan ang briefing ng abogado. Sabi, huwag kayo magano kasi yan ang pinakamahirap i-defend sa korte. Yung nagsisinungaling ka. Eh, from the very beginning, totoo at totoo ang sinasabi namin. Wala kaming dinagdag na kung ano-ano dyan. Yun lang po sir, maraming salamat po. So, next guys. Doon sa Butan. Yung listahan ng mga senador, boss, tsaka congressman, parang in-expect namin lahat sila nabayaran eh. Pero parang bakit maikli lang yung listahan? Yung iba sir, hindi na namin siguro kung nabigyan mo, hindi na namin matandaan kung kailan. At saka hindi namin maano kung maalala kung kanino. Pero pag halimbawa ano sa amin na ituro, ipakita sa amin, siguro maalala namin. Guys. Come on. Sir, ako po. Sir, ano pong reaction nyo sa sinabi ng Trillanes na nagsisinungaling kayo tapos lahat daw po kayo ay sasampahan ng kaso? Sa akin, sir, dahil ako yung driver dyan palagi sa pagbabasura din, masasabi ko lang sa kanya, kay sir, nagrespeto ako dyan. Kahit nakapikit ako, sir, alam ko yung bahay niya, dyan sa Antipulo. At huling nag-deliver ako dyan, kasama ko si Mark Tiksay, noong 2025 na. May huli ka akong dyan, dineliver sa bahay niya. At lahat ng mga akusasyon sa kanya ay totoo. Totoo lahat yun, sir. Huwag siyang magsinungaling sa amin dahil kitang-kita namin lahat. To be clear sir, sino yung pinadeliveran natin sa Tipulo? Si sir, Antonio Trillanes, former. Sir, pwede malaman kung magkano? Yan, sir, yung portable couple, envelope. Siguro, sir, naglalaman ng 10M yun. Mga ilang beses yun, sir? Sa ako, sir, isang beses akong nag-deliver doon, yung last. Tapos yung mga kasama ko, nag-deliver din sa kanya. So, hindi niya may pagkakaila yun. Kung ano lang yung totoo, kahit pinapasinungalingan niya yon, huwag siyang magsinungaling, sir. Huwag kang magsinungaling. Dahil totoo lahat yon. Yun ang totoo doon, sir. Sir, gaano ninyo kakilala si dating Senador Trillanes? Bilang isang Navy, sir,
kilala namin yan, pumutok yung Magdalo nung araw, 2003. Yun, doon namin siya lubusang nakilala, sir. Kasi siya yung isa na nagdala doon sa Magdalo na yun. So hanggang naging senador siya, sir, kilala namin siya. So yung respeto namin, napakalaki, sir, ang respeto namin. Ang nilalad lang namin dito ay yung parang yung pawang katotohanan lang na kuha namin sa kanya. Kaya wag niyang pasinungalingan yon dahil tutulak yun, sir. Yun lang po. Sir, sa una yung deliver, sir, ng mali-malita, hindi ba talaga kayo nagkaroon ng duda? Wala, sir, Wala talaga? wala kaming idea dun, sir. Yung mali-malita na yun. Pero alam niyo ang laman. Oo, sir, alam namin ang laman kasi binibilang nga dun, sir, sa sa Baliberte. Hindi ba talaga pumatak sa utak niyo Oo, na sir, wala sa amin ang yun. laging pira nito? Opo, wala sa amin yun. Huli na lang po namin nalaman na yung pera na pala na yun ay galing sa flood control project. Nung nakita ninyo kumupit yung mga pulis, sir, hindi ba kayo nainggit na kumupit din? Wala naman kami, sir, na nakitang kumupit ang mga PNP na kasama namin. Hindi na namin, sir. Pero napicturean niyo po, hindi ba? Wala, sir, siguro yung fake news yan yun, sir, na yung lumabas doon na may picture na may kamay. So, hindi na nakalagay sa affidavit namin yan, sir. Wala sa pinapit namin. Wala sa pinapit niyo yan? Hindi Wala, sir. firmado po yan. Curious ako sa binigay niyong pera kay Chairman George Garcia. Anong kapalit nun? Wala naman, sir, yung ano lang sa amin doon na makipag-meeting sa kay boss sa Maidas Hotel. So, meron kaming van dyan na bulletproof. Yun lagi yung may laman ng pera na standby. Sino yung boss, sir? Si Boss Sandy. Ngayon, kami ng mga security, kasi pag meeting ko sa taas, ay nagi yung mari. Nandun yung close end, saka yung mga dikit sa duma, hindi naman lahat papasok. So dito kami mga security driver sa gilid, nakakapakaikot kami. So yung sasakyan namin na may laman ng pera, so nakita namin na dumikit yung sakyan niya. Saka sila niya ni Mark, saka Paul yung transfer sa sakyan niya, sir. Okay, question guys. And sir, follow up ko lang din yung sinabi kanina ni Benji. Sinabi niyo hanggang dulo. So kahit anong gagawin nilang intimidation, pressure, so hindi na po kayo magre-recant ng mga statement niyo sa affidavit niyo. Wala na, sir. Wala na, sir. Wala nang atraso. Wala nang Wala atraso. nang atraso niya. Okay, so sir, bago lumabas si Gutesa, nakipag-coordinate ba sa inyo? Wala, sir. Wala, sir. Wala. So, sarili talaga niya desisyon yun. Oh, yes, sir. So, nung nalaman niyo yun, ilang buwan ba yun bago kayo lumabas? Bago paglabas si Gutesa? Nagkaroon na ba kayo doon ng pagmi-meeting? Ano ba tayo? Lalabas ba tayo nito o hindi? Comment po. Sa amin kasi dyan, sir, yung mga opisyal namin dyan, ba, inuhold kami na huwag na kayo sumali doon. So, merong ano dyan, sir, na inaano kami, huwag na lumabas. Until? Kung pumutok si Tap Gutesa. Yan lang po. Month prior, sir, magkasama kami ni Orly Gutesa. Ang sinabi sa akin, Chris, dyan ko muna, may pa-flood sign na ako. Yung sabi niya, lilipat ako na ibang trabaho, pugutin kita pag ano. Ang hindi ko alam na pag after 1 month na lumabas siya sa Senate Law Ribbon Committee, so nagulat kami, wala kaming idea, sir. Diyan ka pala, Tap. So, walang coordination nangyari Walang talaga? coordination nangyari. Diyan ka pala, Tap. Akala ko hugutin mo ako, kaya pa-expose rin, akala ko hugutin mo ako dahil may bago tayong trabaho. Kasi panahon yun, pumutok na yung flood control na, sir. In-expect na namin na mawawalan kami ng trabaho talaga. Paano ang pamilya namin? Eh, sabi namin sa kanya, Tap, baka meron kang makasambahan natin ng trabaho. Baka pwede. So, Tulungan nung mo kami. paglabas ni Gutesa, sir, ongoing pa yung trabaho nyo? Yes, sir. Yes, sir. Nag-deliver pa? Ay, hindi, sir. May Parang- mga madalang. Pero Tinigil na deliver yun. pa rin? Meron din siya, pero hindi na siya madalang. Okay, one more question, guys. Mga kapatid, may isang tanong lang ako. Okay. Ngayon naki-question yung inyong kredibilidad. Naniniwala ba kayo na kung yung unang mga sinabi ninyo ay
kasinungalingan, lahat ng sasabihin nyo, ipawang kasinungalingan na dahil depensa dun sa unang kasinungalingan na sinabi nyo. So kayo ba ay handa na humarap kahit sa ang korte, kahit kanino, at sabihin na yung sinasabi ninyo ay pawang katotohanan? Yes po. Sir. Handa ka po. Panindigan namin yan kasi yan ang nakita namin, sir. Hanggang dulo. Tulad ng sinabi ko sir kanina, kahit sa korte kami magharap-harap, kung ano lang yung nandoon na partisipasyon namin tungkol doon sa pagbabasura, yun po ang namin. Yun ang sasabihin namin. Kaya ko na itanong yan, lahat ng departamento ng gobyerno takot na makaharap kayo. So sa nakikita natin ng sambayan ng Pilipino, ayaw nilang lumabas yung katotohanan. Yan. Puro salag ang ginawa nila pagkatapos ng lumabas kayo, puro depensa, imbis na patawag kayo at kakausapin at alamin kung totoo ba sinasabi nyo. Magbigay tayo ng ehemplo yung Senado. Sinabi ni Senator Lacson na dinidiscredit niya yung inyong mga kredibilidad. So ito ay tahasa na pagtaliwas o pagtanggi na kayo ay makaharap. So ulitin ko, kung ang una ninyong sinabi ay pawang kasinungalingan, mga susunod ninyong sasabihin ay depensa lang sa unang kasinungalingan na sinabi ninyo. So naniniwala kayo, naniniwala ang taong bayan, maraming sumusuporta sa inyo. Nakita nyo naman sa mainstream media, talagang sinusuppress kayo, social media, tumatabla kayo. Marami ng mga retirees ang sumusuporta sa inyo. Sa bilang namin ngayon, running to 300 pataas na ang MNLF, MILF, naniniwala sa inyo. So naniniwala kami na ang sinasabi ninyo ay pawang katotohanan. Sir. Okay sir, bago kayo lumabas, nagkaroon kayo ng coordination. Kayong 18 Marines. Yes po. Then before kayo lumabas sir, alam naman natin lahat tayo may minamahal tayo sa buhay. Anong action yung ginawa bago kayo lumabas? Sa amin sir, expected na namin yan na mayroon talaga kaming mabangga dyan, saka mayroon kaming threat dyan sa kanila. So sa amin naman, hindi naman kami natatakot, basta sa amin ay katotohanan lamang. So, sinikaw nyo ba yung pamilya nyo? What I mean, something like that? Nandiyan na sa tahanan namin sir. So ano lang, sabi nila, ingat lang. Kasi hindi naman tayo kriminal na hahabulin tayo, uhulihin tayo. Hindi naman siguro tayong sabihin na barilin nila kami dyan sa ano. Siyempre, kung ganun ang usapan, ibang usapan, didipinsahan namin sarili namin. Okay, kasi may question kasi sir, nakabase kang Gutesa. Di ba, nalaman naman natin na parang hinaras yung asawa niya. Then, it turns out na bumaliktad na si Gutesa. Base sa sinasabi ni Kong Mike. Ano lang So, siya, yun ang saywar lang basis po. ko. Saywar lang po. Kaya, kasi siya lang mag-isa eh. So, baga kami, naawa din ako sa kanya. Kasi, nung time na yun, nung pumutok siya, nung sunod na araw, tumawag sa akin, pwede mo akong tulungan sa laban. So, kaso lang, nung pumunta ako dun sa area niya, hindi ko na siya makontak. So, wala na akong kontak sa kanya, sir. Sir, bago kayo lumabas, meron kayong contact kay Congressman? Wala na. Wala na, sir. Wala na, sir. Nung lumabas niya, malalang buwan na yan sa ibang bansa kasi nagpagamot po siya. So wala na kayong contact bago kayo lumabas? Wala na mga... Sa officer namin, sa level po namin, hindi man pwede kaming Direct contact. Meron contact po May sa dinadaanan pa. Nung tinanggal kayo sa trabaho sir, may separation pay ba kayo mula kay Congressman Saldi? Nung tinanggal kami, nakuha namin, pero kalahati lang sa base pay namin. So, kunti na lang natira doon kasi marami nang kinaltas. So, parang hindi sapat yung natanggap po namin. Sabi nila yung si Laila de Lima daw yung nasa affidavit ninyo, hindi daw siya congressman noon at saka nasa kulungan daw siya noon. So paano siya nakatanggap at bakit siya binibigyan? Hindi, nung nakita ko sa 2 beses pumunta sa townhouse. 2 beses siya nakipag-meeting po siya. May natanggap po siya. Alam niyo kayong dahilan bakit siya nakikipag-associate kay Sandy po? So, hindi ko na masyado kasi kami hanggang security level lang kami. Pero nakikita namin na yung lahat ng tao na pumupunta sa engagement na meeting ni boss, alam namin kasi nandiyan na po kami sa perimeter. Question guys.
Double time kasi Sir, yung sa Quadcom sir, kasi deny po sila na tumanggap sila ng mga deliveries ng maleta. Ano po yung masabi particularly po kay Congressman Abante na he is denying na tumanggap siya ng mga pera doon sa ginawa nila yung tag 5 million yata yung nagkakamali po sa affidavit nito. Ano pong masabi niyo doon kay Congressman Abante? So dun sa member ng Quadcom sir, bago pumunta kami ng sa Congress, merong dito sa BGC, sa kondo ni boss, may dala-dala na kaming mga paper bag na may laman ng pera. Marami po na nilalagay sa sasakyan, sa van. Minsan kung kasya dun sa limo ni boss, nandun sa likod. So kami ng pag-convoy papunta sa SOR, inakyat namin, ang AA na yung distribute po. So hindi mismo yung congressman yung inabutan ninyo? Yung mga assistant Bali kami niya? lang nagkakot, nagkagasakyan. Yung executive assistant niya na po, yung nag-distribute yun din po. So pag-aakot niyo ng pera sir, pag de-deliver ninyo, may idea ba kayo kung kanino itong, alam na ninyo kung sino yung Tatanggap. pagdadala ninyo o tatanggap? Opo, sir. Wala bang nagreklamo sa mga tumanggap na kulang yung na-receive nila o wala silang na-receive tapos kayo yung sinisi? Wala namang Wala ganun naman sir. po na Hindi na namin yun sir eh. Kasi paglabas na lang nila sir, yung mga dala naming van, paper bag na may lamang pera, dala na rin nila sir. Ano yun sir? Every hearing ng Quadcom yun? Opo, Yung sir. delivery? Dalawang beses po, sir. Grabe. Sana all. Kaya pala ang ano nila, double time sir sa Kasi hearing. yung mga paper bag niyan, sir, bago magpunta ng Congress, bumibili kami mga paper bag dun sa BGC, sir. Lahat ng mga sir, National Bookstore, mga paper bag, sir, na kasya yung 10. So kami bumibili, tapos bibigay namin kay Paul. Sinisend lang sa Viber group namin, Paul, okay na ba ito? Okay na sir, okay na. Kaya, So I'm sure that time alam niyo na ang kalokohan. hindi man namin. Hindi pa rin. So nagkaano sir, naghihinala lang kami na bakit may ganun. Pero sa level namin, for security lang na kami sa VIP namin sir. So hindi naman kami nag-iisip ng hindi maganda sa security namin. Sa boss namin, kasi siyempre sinasahura niya kami, okay naman pasahod sa amin. Saka sir yung pera na yon, alam naming pera yan, pero hindi namin alam kung saan nanggaling yan. Yan yung kwento na totoo lang sir. Galing ba ito sa bangko boss yung mga pera? Hindi Hindi alam alam kung paano, hindi na sir. sir. O sir, kasi hindi namin concern. Doon sa Balina kasi po Doon yung binibilang sir eh. Saka doon na nila nire-repack o nilalagay sa mga concern. Sino nagbabagsak doon boss? Yung nagre-remit sa kanya sir. Sino yun boss? Iba-iba sir, marami. Hindi naman namin talagang kilala lahat yung bumabagsak. So pagbagsak doon, nandun kami, ipapasok namin doon sa Valle Verde. Pagkatapos nun, bibilangin ni Paul sa ni Mark, saka ibabalik sa Malita. So dadali naman namin po sa Horizon. Sa pagkakaalam niyo boss, mula sa ang office yung mga tao na yon or galing ba sa bangko yung mga yon? Hindi sir, bali iba-ibang Para mga probinsya sir. security. Saan kaya galing yung pera na yun? May bandang Norte, may bandang Bicol, parang sir. So ibig sabihin galing din sa mga congressman yung mga pera. Kaya politiko din. Hindi rin natin alam sir. Meron din sir na sa congressman. Pero lahat kasi hindi naman namin. Ang nakakaalam ko sir, yung AA, sila kasi yung contact doon kung kanino galing. Sir, yung pangalan na binabanggit ninyo, yung Paul at saka Mark, kaninong tao yan? Kay Boss Saldi po. Sila yung trusted ni Boss sa executive assistant po. Magkaiba yung malita at saka yung bilog. Okay, Iba pa yung dinideliveran ng mali-malita, iba pa yung for envelope lang. yung malita talaga, yung bagsakan nila doon, yung kay dating speaker na Romualdez po. Yung sa 42 McKinley Road, saka sa 14. Mga kapatid, baka ko makalimutan, kung kayo ang magdi-decide
kayo grupo ninyo, saan nyo gustong mabilis na humantong itong usapin? Kung kayo magdi-decide ha, saan nyo gusto? Gusto nyo bang humarap sa Congress, sa Senado? Gusto nyo bang humarap sa taong bayan? Kayo mismo, ano yung nararamdaman nyo? Kasi hindi pwedeng humaba itong labanan. The more days na nag-extend ito, damaging sa inyo at damaging sa taong bayan. Ulitin ko yung tanong ko, kung kayo ang magdi-decide, saan gusto nyo humantong ito para mabilis matapos ang laban ng bayan? Sa amin gusto na namin matuldukan ito, matapos na, maksyonan na agad. Para hindi na tayo hahaba. Yun lang po, sir. Saan gusto nyong aksyon? Sir, taong bayan na lang siguro yung magdesisyon kung ano yung nararapat para sa mga anomalyang nangyari sa kuan natin. So ang sinasabi nyo, wala rin kayong tiwala sa anuman sa ngayon ng gobyerno na mag-iimbestiga. So ang panawagan ninyo, taong bayan na ang dapat umaksyon. Oo, sir. Oo, sir. Marines! Okay, so we have less than 5 minutes na lang. So, last question na to, sir. Then, bago kayo sasagot sa tanong, state your name, okay? Para klaro, okay? So, ano mensahe natin sa publiko, sir? State your name, then sagot. I am former si Cristani Eldado, Philippine Navy Marines. Ang masasabi ko lang sa gobyerno na sana matuldukan na tong korupsyon at sana isipin natin yung kinabukasan na ating mga anak, mga apo na kabata-bata pa, yung pondo na para sa taong bayan ibigay ng maayos, lalo na sa mga Department of Health, Department of Agriculture para sa programa. Sana yung mga pera na binubulsa nila, sana maging maramdaman din nila yung nararamdaman ng mga taong naghihirap. Kaya gusto namin matuldukan na sana itong issue na ito. Maraming salamat po. Sir, state your name. I'm Rene Boy Julian, Army Reserve. Ang masasabi ko lang ay yung totoo lang at sana matigil na itong corruption na ito at matuldukan na, at sana naman yung mga taong bayan ay sumuporta sa amin at sa ating lahat. Yun lang po. Sir. I'm former Sergeant Rodolfo Orbelio from Philippine Navy Marines. Ang masasabi ko lang sa taong bayan, tulungan naman ninyo kami na matuldukan yung katotohanan tungkol dito sa mga korupsyon na nangyari sa ating gobyerno, dahil tayo naman sa ating pamilya naman, sa mga kababayan natin ang naghihirap dito. Tatanggapin natin sa sarili natin na yung mga pirang nagamit sa flood control talagang galing sa masama at ginamit nila sa personal nilang interes. So sana magkaisa tayo na natin ito, tuldukan na natin. At sa mga gumawa naman ng ito, sana wag naman nila kaming gipitin o bigyan ng treat sa aming buhay, dahil ordinaryo lang din naman kaming mamamayan Sinabi lang din namin kung ano yung totoo dito at pawang katotohanan lamang ang sinasabi namin dito. Yun lang po. Sir. I'm Biniis Voluntary. I'm Technical Sergeant Biniis Voluntary Philippine Navy Marines, retired. Ang masasabi ko lang sa sambayan ng Pilipino, bilang isang Pilipino, sana wag nila kaming musgahan. So, iimbestigahan natin kung anong tama, kung ano ang lalabas na katotohanan. Yun lang po, sir. Sir. Ako po pala si Master Sergeant Christopher Esquivel, Philippine Navy Marines, retired. Para sa akin po, sana po matapos nitong kaguluhan nito sa pamamagitan namin at matuldukan na yung korupsyon. Salamat po. So, thank you, sir. Maraming salamat, sir. Thank you.